Magandang hapon mga mag-aaral. Maaari na kayong umupo. Para sa ikatlong baitang, sa inyong harapan ay may 4 na kahon dito. Ito ay naglalaman ng inyong individual na aktibidad at pangkatang gawain. Bago ninyo simulan ng inyong mga aktibidad, ay nais kong basahin niyo munang mabuti ang mga panuto na nakapaloob nito. Maaring kunin ng mga nasa unang linya ang inyong magagawain upang ito'y inyong masimulan. Para naman sa ikalawang baitang, sa inyong harapan ay mayroon ditong kahulugan at larawan. Nais kong itambal nyo ang mga kahulugan na ito dito sa larawan na ito. Ngayon naman, tingnan natin ang inyong mga kasagutan kung ito ay tama. Anong uri ng pangkabuhayan ang mga nasa larawan na ito? Tama, ito ay pang-serbisyo. Sa unang larawan, anong uri ng pang-serbisyo ang nasa unang larawan? Tama, ito ay utilities. Ang ikalang larawan naman? Tama, ito ay construction. Ang pangatlong palarawan? Tama, ito ay pagmimina. At ano naman sa panghuling larawan? Tama, ito ay pagmamanupaktura. Magaling, naalala nyo pa ang ating talakayan noong nakaraan. Ngayon naman ay dumako tayo sa ating panibagong aralin. So, sino sa inyo ang naranasan ng magtanim? Ano naman ang inyong mga tinanim? So, batay sa larawan na ito, anong mga produkto ang inyong mga nakikita? Tama, meron tayong mais, mga gulay, mga prutas, at meron ding kanin. Base sa larawan na ito, anong hayop ang inyong nakikita? Tama, ito ay kalabaw. Ano kaya sa tingin ninyo ang naitutulong ng kalabaw sa mga magsasaka? Tama, ito ay nakakatulong sa pag-aararo ng lupa upang mapadali ang trabaho ng mga magsasaka. Sino naman sa inyo ang naranasan ng mag-alaga ng hayop? Anong hayop naman ang inyong inaalagaan? Aso, pusa, baboy, at iba pa. Paano niyo sila inaalagaan? Magaling. Ito inyong pinapakain at pinapaliguan. Anong produkto naman ang makukuha mula sa hayop? Tama, ito ay mga karne. Mula sa larawan naman na ito, anong mga produkto ang inyong nakikita? Tama, meron tayong mga karne, mga itlog, at gatas. Sino naman sa inyo ang nakaranas ng manghuli ng isda? Saan kaya sa tingin ninyo hinuhuli ang mga isda? Tama, ito ay hinuhuli sa dagat. Anong mga produkto kaya ang makukuha sa dagat? Tama, mga bangus, mga tilapia, hipon, at iba pa. Base sa larawan na ito, ano kaya sa tingin nyo ang ginagawa ng lalaki? Tama, siya ay nanghuhuli ng isda. Ngayon naman ay may mga salitang dapat nating alamin. Sa inyong harapan ay may mga kahulugan ng mga salita at mga larawan. Ngayon, bibigyan ko kayo ng mga meta cards na may nakasulat na mga salita. Inyong ididikit ang mga meta cards na ito kung saan sila kabilang. Ngayon naman, tignan natin ang inyong mga kasagutan kung ito ay tama. Unang bilang, ito ay pag-aalaga ng mga hayop tulad ng kalabaw, baka, baboy, at hayop. Ito ay tama, paghahayupan. Ikalawang bilang, ito ay isang lugar o puok kung saan pinagtataniman ng mga magsasaka. Ito ay sakahan. Tama. Pangatlong bilang naman, gawain o proseso ng pagtatanim, pag-aalaga ng halaman at prutas. Ito ay pagsasaka. Tama. Pang-apat na bilang, ito ay bunga ng resulta ng isang produksyon upang maging malawak at maunlad ito. Ang inyong kasagutan ay mga produkto. Ito ay tama. At ang panghuling bilang naman, ito ay paghuli o pagkuha ng mga isda at iba pang yamang dagat. Ang inyong kasagutan ay pangingisda. So, ang inyong mga kasagutan ay tama.
So, sa inyong harapan ay may mga larawan. Gamit ang chart, nais kong inyong ihanay kung saan dito ang pagsasaka, paghahayupan at pangingisda. Ngayon naman, tingnan natin kung tama ang inyong mga naging kasagutan. Sa unang larawan, sa pagsasaka, meron tayong ditong nag-aani ng palay, meron ding mga produkto, at meron ding gumagamit ng mga kagamitan sa pagsasaka upang mapadali ang pagbubungkal ng lupa. Sa larawan na ito, anong mga produkto ang inyong nakikita? Tama, meron tayong mga palay, gulay at prutas. Anong uri ng agrikultural ito? Tama, ito ay pagsasaka. Sa tingin ninyo, mahalaga ba ang mga produktong ito? Tama, ito ay mahalaga dahil ito ay nagbibigay ng pagkain sa atin araw-araw. Ang mga taong nagtatrabaho dito, mahalaga din ba sila? Tama, mahalaga din sila dahil sila ang nagtatanim ng mga pagkain na ating kinakain sa araw-araw. Ngayon naman, dumako tayo sa paghayupan. So, meron ditong mga hayop at meron ding nag-aalaga ng hayop. Mula sa larawan na ito, ano kaya ang mga produkto na maaari nating makuha? Tama, maaari tayong makakuha ng karne ng baka at karne ng baboy. Maaari din ang gatas na maaari nating inumin. Anong uri ng agrikultural ito? Tama, ito ay paghahayupan. Sa tingin ninyo, mahalaga ba ang mga produktong ito? Tama, mahalaga ang mga produktong ito dahil nagbibigay din ito ng pagkain na maaari nating kainin sa araw-araw. Ang mga nagtatrabaho dito, mahalaga kaya sila? Tama, mahalaga din sila dahil sila ang nag-aalaga sa mga hayop na ito na maaari nating pangkunan ng karne ng baka, ng baboy at mga gatas na maaari nating kainin at inumin. Ngayon naman ay dumako tayo sa pangingisda. So, meron tayo ditong nanguhuli ng isda. Meron ding bangka na kung saan ginagamit nila sa pangingisda. Mula sa larawan na ito, ano kaya ang maaari nating makuhang produkto? Tama, maaari tayong makakuha ng mga isda, gaya ng bangus, tilapia, hipon, at iba pa. Anong uri ng agrikultural ito? Tama, ito ay pangingisda. Sa tingin ninyo, mahalaga ba ang mga produktong ito? Tama, mahalaga sila dahil sila'y nagbibigay ng pagkain. Ang mga taong nagtatrabaho dito, mahalaga din ba sila? Tama, dahil sila ang mga nanguhuli ng mga isda na ating kinakain sa araw-araw. Ngayon naman, kayo ay magkakaroon ng gawain. So, hatiin ko muna kayo sa 3 grupo. Ito ang unang grupo, pangalawang grupo, at pangatlong grupo. Bawat grupo ay makakatanggap ng envelope. Bago ninyo simulan ang inyong mga aktibidad ay basahin nyo munang mabuti ang mga panuto na nakalagay dito. Maaari nyo nang simulan ang inyong gawain ng tahimik. Ngayon naman, dumako tayo sa 3 baitang. Tingnan naman natin ang inyong gawain. So, dito, kaugnay ng kaisipan ng pagka-Pilipino. Meron din tayong pagmamahal sa pamilya, bayanihan o pagtutulungan, paggalang o pagmano sa nakatatanda, at pagmamalasakit sa kapwa Pilipino. So, paano nyo pinapakita ang pagtulong sa inyong pamilya? Tama. Pinapakita nyo ang pagtulong sa inyong pamilya sa pamamagitan ng simpleng gawain, gaya ng paghugas ng pinggan at pagligpit ng inyong mga laruan. Paano nyo naman pinapakita ang paggalang o pagmano sa nakatatanda? Tama, sa pamamagitan ng pagmamano at pagsasabi ng po at opo. Sa bayanihan naman o pagtutulungan. Tama, pinapakita nyo ito sa pamamagitan ng pagtulong sa inyong kapwa. Halimbawa, sa inyong barangay. Yun ay nagpapakita ng bayanihan. At ang panghuli naman, pagmamalasakit sa kapwa Pilipino. Tama.
Pinapakita ninyo ito sa pamamagitan ng pagtulong kapag may nahihirapan o may nahihirapan na kapwa ninyo. So, bakit kaya mahalaga ang pagtulong sa inyong kapwa? O bakit kaya mahalaga ang pagtulong? Tama. Mahalaga ang pagtulong dahil nagpapakita ito ng... Bakit sa tingin niyo mahalaga ang pagtutulungan? Tama. Mahalaga ang pagtutulungan dahil nagpapakita ito ng malasakit sa kapwa at nagpapatibay din ito ng isang samahan. Nagbibigay din ito ng saya sa mga tao kapag may natulungan sila. Ngayon naman, para sa inyong panghuling gawain, nais mong basahin niyo mabuti ang panuto dito sa envelope na ito bago niyo simulan ang inyong gawain ng tahimik. Ngayon naman, dumako tayo sa ikalawang baitang. Tingnan naman natin ang inyong mga gawain. So, ano ang pangalan ng magsasaka sa maikling kwento? Tama, siya ay si Jose B. de la Cruz. Ano ang kanyang mga tinatanim? Tama. Ang tinatanim niya ay palay, mais, tubo at iba pang halamang makakain. Ano ang ginagawa nila sa kanilang tinatanim? Tama. Ito ay kanilang binibenta upang magkaroon ng kita. Bakit nila ito binibenta? Tama. Upang magkaroon ng kita na pantustos sa kanilang bayarin o gastusin sa pang-araw-araw. Anong uri ng agrikultural naman ito? Tama, ito ay pagsasaka. Sa tingin ninyo, mahalaga ba ang pagsasaka at bakit? Tama, mahalaga ang pagsasaka dahil dito tayo kumukuha ng ating kinakain sa pang-araw-araw. Ngayon naman, para sa inyong panghuling gawain, nais kong basahin yung mabuti ang nakapaloob dito na inyong gawain bago nyo simulan ng inyong gawain ng tahimik.